Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Gaya po ng dati, hangad po namin na kayo po mga kaibigan ay muli naming makasama sa kabuuan po ng gagawin namin napakahalagang pagtalakay. Gaya po ng dati, kasama natin ang kapatid na Dan Omar Leibag. Kamusta po kayo, kapatid na Vic? Kamusta po kayo, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Katulad po ng dati ay hangad naming nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. At minsan pa po ay nag-aanyaya po kami ng kapatid na Vic. Samahan po ninyo kami sa isang napakahalagang pagtalakay. Kayo po ay nanonood ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Muli, kapatid na Dan, sinasampalatayan na natin na muling makatutulong sa ating mga televiewers ang ating napakahalagang tatalakayin. Subalit bago yan, mga kaibigan, ay panoorin po muna natin ang ginawa naming interview at malalaman po natin kung bakit po iniwan ng aming kapatid yung kanyang dating relihiyon, yung kanyang dating paniniwala, at kung bakit ngayon ay siya isang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Narito po siya. Ako po si kapatid na Narcisa Prado, isang diakonesa po sa lokal ng Lagro, distrito ng Quezon City. Ako po ay dating nagmadre. Lumaki po ako sa pamilyang Katoliko na sinasabi nga natin na kandado Katoliko. Ang Sabado, Linggo ko po ay nauubos po yan sa mga Black Rosary. Yung mga block rosary po na yan po yung ginagawa namin na paglilipat-lipat ng mga santo sa bahay-bahay na kailangan po ipanalangin namin at iniikot po namin yan sa bawat bahay ng aming kalsada. So ang dami-dami na po naming santo na dapat namin tawagan. Nung ako po ay naging high school student na, niyaya ako ng aking mga kaibigan na magmadre po ako. Na sa tingin ko naman ay hindi mahirap. Kung kaya't sinubukan ko po na pagkatapos po ng aking high school, ako po ay pumasok sa isang kumbento sa Discalced Order of Mount Carmel sa may Banawe, Linao. At doon sa aking pag-aaral, mayroon kami ginagawang ritual sa loob na may morning prayer, may afternoon prayer, may evening prayer at night prayer. At bago kami matulog, meron kaming tinatawag na examination of conscience. Dahil sa umaga, paggising, kinakailangan ay mangumpisal po kami. Ang sabi po nila sa amin, para daw mahugasan ang kasalanan namin, kailangan namin pumunta sa isang kumpisal. Ang kumpisal po ay isang aral sa Katoliko na kung saan kami po ay iisip ko ano pa mga nagawa naming kasalanan. Luluhod kami sa isang kumpisalan na mayroong pong pari doon. At ang pari po ay makikinig sa aming pong pangungumpisal na sasabihin po namin, Padre, patawarin mo po kami. Ako sa aking mga kasalanan. Ang huli ko pong kumpisal ay nung ganitong panahon. At sasabihin ko po lahat ng mga kasalanan ko. At pagkatapos po ay kukumpasan ako ng krus ng pare at sasabihin sa akin, Anak, ikaw ay magdasal ng 3 Abagi Noong Maria, 3 Ama Namin, at pagkatapos noon, pinatatawad ka na ng Diyos. Sa aking pag-i-examine sa aking conscience, naisip ko, ano pa ba ang magiging kasalanan ko sa loob ng kumbento kung ang lahat naman ay ginagawa naming maghapon ay magdasal, magrosaryo,
So pagkatapos po ng 1 taon na hindi ko nakitang naging masaya ang aking kalooban, kinausap po ako ng Madre Superiora. Kung ako ba ay masaya sa loob, at ang sabi ko po ay hindi. Ako ay pinayagan na mag-isip sa loob ng 1 taon kung nais ko pong bumalik sa kumbento. Ngunit hindi ko na po nakita sa aking puso ang pagbalik sa loob ng kumbento. Hanggang sa dumating po ang panahon na ako po ay naghanap ng tunay na pananampalataya. Hanggang sa natagpuan ko po ang Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, nakita ko po ang mga aral. Wala palang ganong kumpisal na dapat ginagawa po sa pari. Dahil ang kasalanan po ng tao ay nagawa laban sa ating Panginoon Diyos. At ang pagkukumpisal ay nararapat lamang ibigay ng isang tao sa ating Panginoon Diyos. Na kung iisipin ko po, ang pangungumpisal noon sa Katoliko ay parang pagsasabi lamang ng mga kasalanan at pagkatapos po ng mga kautusan ng pare ay tapos na po ang pagsisisi ng kasalanan. Ngunit ngayon, ang kumpisal po sa Panginoon Diyos ay isang bagay po na sagrado na hindi po natin pwedeng baliwalain dahil ang kinakausap na po natin at ang hinihingian po ng tawad ay ang ating Panginoon Diyos. Napatunayan ko po sa loob ng iglesia sa pag-aaral, iisa lamang po talaga ang tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. Kapatid na Dan, mga kaibigan, ang paglutuunan po natin ng napakahalagang pagtalakay sa pagkakatong ito ay ang patuloy pong ginagawa ng mga Katoliko na pagkukumpisal sa kanilang mga pari ng kanilang kasalanan sa Panginoon Diyos. Sapagkat sa Biblia ay meron doon namang mababasa na talagang nagpahayag o nagkumpisal ng kanyang kasalanan sa mga saserdote. Pero pagka sinanggunin natin ang Biblia, kapatid na Dan, at tsak namang nabasa rin ito ng mga paring Katoliko, ay nakasulat po sa Biblia, mga kaibigan, na ang kasalanan po ng tao sa Panginoon Diyos ay dapat po sa Kanya ipahayag o sa Kanya po dapat ikumpisal o ihingi ng tawad. Kaya nga, kapatid na Dan, sa ating gagawing pagtalakay ay muli natin sasangguniin Opo. ang mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para sila na mismo ang magpatutuo Opo. sa binabanggit natin sa ating paksang tatalakayin na meron pong turo ang Iglesia Katolika Romana tungkol po sa pagkukumpisal at bakit daw po kaya sa mga pari dapat ikumpisal ang kasalanan ng mga Katoliko. Mabuti po, panoorin, pakinggan po natin ito. Sa aklat na pinamagatang Catholic Belief na isinulat ni Joseph Faad de Bruno sa pahina 116 ay ganito ang mababasa. Kumpisal. Ang isang tao na ibig tumanggap ng sakramento ng pagtitika ay dapat gawin ang 5 bagay na ito. Una, dapat niyang suriing maingat ang kanyang budhi. Ikalawa, dapat siyang magtaglay ng pusong nalulumbay sa pagkakasalang nagawa sa Diyos. Ikatlo, gumawa siya ng isang matatag na paninindigan na hindi na siya muling gagawa ng kasalanan. Ikaapat, gumawa siya ng tahasan at mapagpakumbabang pagkukumpisal sa pari ng lahat ng kanyang mga kasalanang mortal o ikamamatay. Ikalima, dapat siyang magkaroon ng hangarin na gawin ang pagtitika na ipinag-uutos ng pari at mabigyan niyang kaluguran ang kanyang kapwa-tao sa kanyang buong makakaya kung siya'y nagkasala sa kanino man. Kapatid na Dan, hindi na natin paliliwanagan yung aklat na pinakita natin. Opo. Malino namang narinig tsak ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, na pinapananagot po ng simbahang Katoliko ang kanilang mga kaanib na dapat daw po nilang ikumpisal sa mga pari ang kanilang kasalanan sa Panginoon Diyos. Kaya nga pag-aralan po natin, meron nga po bang nakatala sa Biblia, mga kaibigan, na nakagawa ng napakabigat na kasalanan, bagamat nagsisi, pagkatapos ay nagpunta sa saserdote at
nagkumpisal ng kanyang kasalanan at malalaman natin kung ano ang ibinunga noon. Meron, kapatid na Vic. At kilala po siya, si Judas Iscariote. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang nakatala dito po sa Mateo 27, mga talatang 3 hanggang 4. Nang makita ni Judas na nagtaksil sa kanya, na si Jesus ay nahatulang parusahan, siya'y nagsisi at kanyang isinauli ang 30 salaping pilak sa mga punong saserdote at sa mga matatanda sa bayan. At sinabi, nagkasala ako sa pagkakanulo sa dugong walang kasalanan, ngunit sumagot sila, ano sa amin? Ikaw ang bahala. Pinatutunayan po sa talatang binasa po namin na si Judas Iscariote, pagkatapos po na makagawa ng isang malaki at mabigat na kasalanan, kapatid na Vic, ay lumapit po sa mga saserdote para ikumpisal o aminin ang nagawa niyang pagkakasala. Ano ba ang katumbas ng salitang saserdote? Doon mismo sa salin din ng Iglesia Katolika Romana. Babasahin po natin yan, kapatid na Vic. Dito po sa Bibliang isinulat po o isinalin ng paring si Jose Abriol sa 27, 3 hanggang 4 pa rin po ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. Nang makita ni Judas na nagkanulo sa kanya, na si Jesus ay nahatulan ng kamatayan, siya ay nagsisi at isinauli ang 30 salaping pilak sa mga punong pare at sa matatanda na nagsasabi, nagkasala ako sa pagkakanulo sa dugong walang kasalanan, subalit sumagot sila, ano ang pakialam namin, ikaw ang bahala. Tinumbasan po nila ang terminong saserdote ng terminong pare. Kaya nga kung meron mang nagkumpisal ng kanyang kasalanan sa saserdote o pare, Opo. walang iba kundi si Judas Iscariote, isang taksil na apostol. Opo. Kaya nga pagkatapos niyang magawa yan, bagamat pinagsisihan niya yung kanyang ginawa, ano ang napakabigat na ibinunga kay Judas Iscariote? Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa kasunod na talata sa Mateo 27:5, ganito pong pahayag. At kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis at siya'y yumaon at nagbigti. Pagkatapos po na makapagkumpisal nitong si Judas Iscariote sa mga saserdote o pare, siya po ay umalis na at nagbigti. Siya po ay nagpakamatay, kapatid na Vic. Hindi tinanggap ng Panginoon Diyos at ng Panginoon Kristo yung kanyang ginawang pagsisisi. At alam natin, tsak na hindi maliligtas yang si Judas Iscariote. Opo. Ngayon, ba't natin tutularan yung kanyang ginawa na pagkukumpisal sa saserdote o sa pare? Kaya nga, mga kaibigan, pagka sinangguni po natin ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, ano ba ang napakalaking kamalian ng ginagawa hanggang ngayon ng Iglesia Katolika Romana na pagkukumpisal ng kanilang kasalanan sa kanilang mga pare? Para sagutin po ang tanong nyong yan, kapatid na Vic, ay babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Awit, 32 sa talatang 5. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ikukumpisal ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sana napansing mabuti ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, mga kaibigan, na nang magkasala po sa Panginoon Diyos si Haring David, ang lingkod ng Diyos na si David, ay ipinahayag niya ang kanyang mga pagsalangsang at kasamaan sa Panginoon Diyos at tinanggap niya ang pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. At yan, kapatid na Dan, ay pilit nilang pinangangatwiranan na yung ginagawa ng mga Katoliko ng pagkukumpisal sa pari ay binibigyan nila ng rason na yan daw ay biblical. Dahil sa may banggit daw doon sa Santiago na magpahayagan ang wika kayo sa isa't isa. Yan ba ay pagkukumpisal sa pari? Ang babasahin ko po ay ang talatang binanggit nyo nga, kapatid na Vic. Dito po sa Santiago 5:16, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Mga kaibigan, meron po talagang kasalanan na ipapahayag mo sa iyong kapwa. Papaano po dapat isagawa ang pagpapahayag sa kasalanang nagawa
ng tao sa kanyang kapwa. Babasahin ko po ang nakasulat. Pakisubaybayan po ninyo, mga kaibigan po namin. Dito po sa Mateo 18:15 hanggang 18. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Maliwanag po, mga kaibigan, na hindi po ito ang pagtatayo o pagtatatag ng tinatawag na kompesyonaryo at ikumpisal sa mga pari ang mga nagawang kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang kasalanan na nagawa po sa kapwa, ang maaaring ipahayag o kilalanin din po sa ating kapwa. Ang kasalanang nagawa naman po ng tao sa ating Panginoong Diyos ay sa Diyos naman po natin ito dapat na ipahayag o ikumpisal. Katulad nga ng ginawa ng unang lingkod ng Diyos na si David noon, Opo. nang siya magkasala, mga kaibigan, sa Panginoon Diyos siya nagkumpisal ng kanyang kasalanan. At ano pangako ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, sa sinumang mga lingkod niya, na pagkatapos nilang makilala ang kanilang pagkakamali, ang kanilang pagkakasala, sa Panginoon Diyos nila ipinahahayag o ikinukumpisal, inaamin ang kanilang mga nagawang kasalanan. Pangako po ng Diyos, kapatid na Vic, na sila po ay patatawarin at lilinisin. Ganyan po ang pahayag ng Biblia dito po sa unang Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito po ang pahayag mismo ng Biblia. Pangako ng ating Panginoong Diyos, patatawarin, lilinisin ng sino man po na magpahayag o magkumpisal ng mga kasalanang nagawa niya sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kapatid na dan, yan ang ating ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Ngayon, merong claim ang Iglesia Katolika Romana na kaya raw sila nagpapakumpisal ng sa kanilang mga kaanib sa Iglesia Katolika ng kanilang mga kasalanan sa mga pare, sapagkat batay po dun sa kanilang aklat, hindi natin ito opinion o kaya ay pang-aatake lang sa kanila, nakatala mismo sa kanilang aklat na pinamagatang Handbook of the Catholic Faith sa pahina 322 na sila raw ay namamagitan din sa ating Panginoon Diyos. Yang kaya, mga kaibigan, ay sinasang-ayunan po ng pagtuturo ng Biblia. Sino lamang po ba ang inilagay ng Panginoon Diyos na tanging tagapamagitan ng tao sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo ang sagot dito po sa unang Juan 2:1 hanggang sa talatang 2, ganito pong banggit. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Mga kaibigan, iisa lamang po ang ating tagapamagitan sa ating Panginoong Diyos. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Uulitin natin, kapatid na dan, ang ating madalas na binabanggit sa ating mga mahal na televiewers. Mga kaibigan, hindi po namin layuning makapanakit o makapanugat ng damdamin ng sinuman. Binabasa lang po namin ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia upang ang tao ay makaalis sa maling gawain, sa maling relihiyon, magawa niya ang pagsasaliksik sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, sapagkat pinatutunayan po ng Biblia sa ating ginagawang pagtalakay ngayon na napakabigat pong kasalanan sa Panginoon Diyos yung ginagawa ng Iglesia Katolika na pagkukumpisal sa kanilang mga pari. Sapagkat batay po sa ating tinatalakay, pagka nagkasala ang sinuman, sa Panginoon Diyos dapat lumapit at gaya nga ng ipinangako ng Panginoon Diyos, kapatid na Dan, Opo. kanyang patatawarin, lilinisin ang sino mang totohanang nagbabalik loob sa Kanya. Pero, sapat na bang
basta ipinahahayag lang ng sino man yung kanyang kasalanan at sabihin sa Panginoon Diyos na nagsisisi na siya. Ganun lang ba yun? Ang Biblia po, kapatid na Vic, katulad ng dati nating ginagawa, ang magbibigay sa atin ng sagot sa tanong po ninyong yan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Isaias 55 sa talatang 7. Ganito po ang maliwanag na nakatala sa Biblia. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Hindi po pala sapat na binanggit lang, inamin lang ng isang tao ang kanyang nagawang kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Manapa ay meron pa pong hinahanap sa Kanya ang ating Panginoong Diyos upang siya po ay ganap na patawarin sa kanyang nagawang kasalanan. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, lisanin ng masama ang kanyang maling lakad, katumbas po, iwan ang maling gawain, o di kaya, kapatid na Vic, ay magbagong buhay. Ang tunay na kahulugan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon Diyos ay ganap ng iiwan. Opo. Yung anumang kinaayawan ng Diyos, yung anumang maling aral o maling gawain, anumang hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. At ang pinakapangunahing dapat iwan ng tao, mga kaibigan, yung kanyang maling relihiyon. Sapagkat hindi ito maghahatid sa kanya, una, hindi niya magagawa ang marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Opo. Maaaring sabihin ng iba, napakatagal na ho namin sa relihiyong ito Mga kaibigan, ang kailangan po, maging napakaingat at napakapalasuri natin pagka ang pag-uusapan ay sa pag-anib sa isang relihiyon. Sapagkat hindi po magagawa ng sino man ang wasto at marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos sa maling relihiyon. Kailangan makarating ang tao sa wastong relihiyon, sa wastong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At kapatid na Dan, alang-alang pa rin sa ating mga televiewers, Opo. ay kailan dapat makagawa ang tao ng isang matatag na pagpapasya na harapin niya, una, yung paglisan sa anumang maling gawain, yung ganap na pagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan, at sa paghanap niya ng tunay na relihiyon. Napakahalagang tanong, kapatid na Vic, na sana po ay maunawaan natin ang itinuturo sa atin ng Biblia sapagkat ang mga pahayag po na babasahin namin dito po sa 2 Korinto sa 6:2 ay para po sa kapakanan po ninyong lahat. Pakinggan po ninyo ang pahayag ng Biblia. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo kung ano po ang pahayag sa atin ng Apostol Pablo? Ang sabi niya, ngayon na ang panahong ukol. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon na kung kailan natin narinig ang mga katotohanan ng ating Panginoong Diyos, at ngayon, kapatid na Vic, na taglay pa po ng tao ang buhay na bigay sa kanya ng Diyos. Sapagkat batay sa Santiago 4:14, ang buhay ng tao, kapatid na Dan, alam din naman yan ng mga nagbabasa ng Biblia, ay hindi lang maikli, Opo. kundi napakarupok pa ng buhay ng tao. Kaya nga yung ating nakapanayam, Opo. bagamat matagal din siya doon sa kanyang dating relihiyon, pero sa kanyang ginawang pagsusuri, sa paghanap niya ng katotohanan, kinahabagan ng Panginoon Diyos. Tinawag sa iglesia at ngayon, masiglang naglilingkod sa Panginoon Diyos. Balikan po natin yung aming ginawang interview. Marami na po ang binago sa aking buhay ang pagiging iglesia. Itinanim na po nito sa aking puso at isip ang isang malalim na pagkakakilala sa ating Panginoon Diyos na wala pong mahalaga ngayon, kundi ang ako po ay malapit sa Kanya. Kaya masasabi ko po na sa buhay ko pong ito, lagi po kasama ang aking sambahayan. Kami po ay makikipagkaisa at laging kaisa ng ating tagapamahala. Hindi po kami hihiwalay sa loob ng iglesia dahil dito na po kami pinatatag ng aming pananampalataya. Ano man ang mangyari, sa iglesia po kami at ano man po ang iusig sa amin, kaisa po kami ng tagapamahala at hindi po yan mababago hanggang kamatayan.
Nawa po ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang pangapagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Hangad po namin mga kaibigan na tayo magkasama-sama sa tunay at marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos sa loob ng iisang tunay na Iglesia ni Cristo. At higit po sa lahat, makasama namin kayo sa pagmamana ng buhay na walang hanggan at kaligtasan pagdating ng araw ng kawakasan. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Opo. Salamat po ng napakarami sa iyo, Amen. sa buhay at sa lakas na ipinagkakaloob mo, Amen. maging sa banal na pagkakataon na ibinibiyaya mo sa amin Opo. para patuloy ka po naming mapaglingkuran. Amen. Idinadalangin po namin ang lahat ng naabot ng pangangaral na ito, lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Kahabagan mo po sana, pagkalooban mo po ng pananampalatayang nanggagaling sa iyo. Opo. Tawagin mo po sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Dito maisagawa po naming sama-sama ang tunay na paglilingkod sa iyo. Opo. Git po sa lahat, magkakasama kaming magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Opo. Ilapit mo po sa Kanyang aming mga panalangin. Opo. Ibiyaya mo po ang marami pang pagtatagumpay sa loob ng iyong banal na iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Ama naming Diyos, buo ang aming pananalig. Opo. Tinatanggap namin ang mga pagpapala para sa kapakanan ng aming sambahayan. Amen. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.